Malacanang tiniyak na may ginagawang aksyon para mapatatak ang presyo ng bigas, bawang at iba pang pangunahing bilihin. Surveillance is being carried out to discourage hoarding and other practices that would lead to artificial shortage. Pilipinas naman bumaba ang rating sa mga bansang magandang paglagakan ng puhunan ng mga investors. At ilang bahay kabilang ang isang daycare center sa Davao natabunan sa landslide. Plano ng isang wine company na ipangalan sa mga pambansang bayani ang kanilang mga produkto tinutulan ng National Commission on Culture and the Arts. Headlines. Sa negosyo naman, mga kasama, Department of Agriculture mag-aangkat po ng bawang sa ibang bansa. At balita sa ibayong dagat, 4 na senior officers ng Iraq pinasisibang ng Prime Minister dahil sa kabiguang pigilan ang mga pag-atake ng mga rebelde. Pagsasarang boses ng bayan. RMN News Nationwide. Mabuhay! Mga kasama, umaga po ng Miyerkules, June 18, 2014 at live tayo sa DWSR 94.1 RMN Daet, DXPR 603 RMN Pagadian, sa DYHB 747 RMN Bacolod, DXIC 711 RMN Iligan at live din sa RMN E-Media TV Zamboanga. Live international via Ustream, search RMN Manila at live din po sa WRMN New York, USA at sa lahat ng ating mga number 1 AM station sa buong bayan. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News Panahon. Lagay muna ng panahon, mga kasama, abay naapektuhan pa rin ng Intertropical Convergence Zone ang Calakhang, Mindanao. Makakaroon po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pagulan at pakidlad pakulog ang Mindanao, Kabisayaan at ang Mimaropa. Ang Metro Manila naman at ang nalalabing bahagi po ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may mga pulupulong pag-ulan o pakidlad pakulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula po sa Timog Kanluran ang iiral sa Luzon at ang mga baybaying dagat sa lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa Maalon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin naman mula sa Timog Kanluran hanggang Timog ang iiral sa Kabisayaan at Mindanao na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon, mga kasama, siniguro ng Malacanang na kumikilos na ang pamahalaan para mapatatag ang presyo ng bigas, bawang, luya, asukal at iba pa. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na kabilang po ang surveillance sa mga posibleng nagtatago o nag-hoard na mga supply na siyang nagre-resulta sa artificial shortage. Ayon pa kay Coloma, may mga rolling stores na rin para magbenta ng bigas, bawang at luya sa mas murang halaga. Sa ngayon, nakatutog daw ang DTI, partikular ang National Price Coordinating Council sa pagkilos ng presyo at tignan kung may pangangailangan ang pagpapatupad ng suggested retail price. Government is exerting all efforts to ensure stable supply of rice, garlic, and ginger. Surveillance is being carried out to discourage hoarding and other practices that could lead to artificial shortage. Rolling stores have been deployed to sell these commodities. The National Price Coordinating Council, led by DTI Secretary Domingo, is closely monitoring price movements. While presently there are no suggested retail prices for these commodities, the Council may prescribe indicative prices if needed. Iyon po, mga kasamang, bahagi ng paliwanag ni Secretary Coloma. RMN News Nationwide. Nalaglag naman sa ika-53 pwesto ang Pilipinas mula sa listahan ng 82 bansang mainam sa larangan ng pagnenegosyo para sa taong 2014 hanggang 2018. Sa ulat, nakakuha po ng 6.28 na score ang Pilipinas mula sa pinakamataas na 10 puntos.
Nabatid na mas mataas pa rin ito kumpara sa naitalang 5.88 points noong taong 2009 hanggang 2013. Sinusukat ang naturang pag-aaral ang ilang kalidad ng bansa na makakaapekto sa pagnenegosyo gaya ng political environment, microeconomic environment, market opportunities, mga polisiya sa foreign investment, foreign trade at maging ang pagbabayad ng buwis. Samantala, wala namang inilabas na paliwanag kung bakit bumaba ang ranking ng Pilipinas habang karamihan sa mga bansa ay nagpakita ng pag-unlad. Nananatiling nangunguna sa listahan po ang Singapore na sinundan ng Switzerland, Hong Kong, Canada, Australia, Sweden, United States, New Zealand, Finland at Denmark. Natabunan po ng gumuhong lupa ang 8 bahay at isang daycare center matapos ang naganap na landslide sa sitio Ladian, Marilog Proper, Davao City. Ayon kay Mr. Leo Villarreal, hepe po ng City Information Office ng Davao City Hall, patuloy pang tinitiyag ng pamahalang lungsod kung may mga residenteng nadamay sa insidente. Kaagad namang inilikas sa mas ligtas na lugar ang mga residenteng apektado ng landslide. Sa mga bulubunduking bahagi po ng Davao, naranasan ng halos buong araw na pag-ulan kaya't naganap ang landslide. Marami ring lugar sa Region 11 ang kinilala ng Mines and Geoscience Bureau bilang landslide prone area. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Ang palasyo walang oras sa demolition job laban sa pork senators. Ang kasama mo sa balita live, Deo de Guzman. RMN Report. Maring itinanggi ng Palasyo ng Malacanang na mayroon silang kinalaman sa umano'y demolition job laban kina Vice President Jojo Marbinay at Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pa. Sinabi kasi ng ilang kritiko ng administrasyon na may kamay ang Malacanang sa mga nangyayari sa 3 pork senators dahil malapit na ang halalan at tatakbo pa ang ilan sa mga ito. Sinabi din ni Senador Revilla na dahil malapit na ang halalan ay tinatanggal na ng administrasyon ang tinik sa kanilang lalamunan. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sani Coloma, ang mahalaga ay mayroon na lamang mahigit 700 araw ang Pangulo sa posisyon at kailangang tuparin nito ang mga ipinangako nito sa publiko. Sinabi din naman ni Coloma na sayang lang ang panahon kung pagtutuunan ng pansin ng administrasyon ang demolition job ngayong mayroong mga dapat tutukan tulad na lamang ng construction, reconstruction at rehabilitation. Basta po sa amin, ang pinakamahalagang numero ay 743 dahil 743 days pa po ang nalalabi para gampanan ang mga ipinangako kay Juan at Juana de la Cruz, tuparin ang mga pinapangarap ng ating mga kababayan na aayon dun sa social contract with the Filipino people ng ating Pangulong Aquino. Yun po ang pinagtutuunan namin ng pansin. Ang tinig ni Communications Operations Secretary Sani Coloma. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN hatang tumulong sa iyo. Nationwide. Paghahabol naman sa mga sangkot sa PDAV scam, hindi pamumulitika. Ang kasama mo sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Iginit ni Senate President Franklin Drilon na hindi pamumulitika bagkus ay paghahanap ng hustisya ang pagsisikap ngayon na mapalagot ang mga sangkot sa pork barrel scam. Giit ni Drilon, ipinapatupad lamang ang mga batas laban sa katiwalian at hindi sadyang puntirya ang mga taga-oposisyon. Ang pahayag ni Drilon ay tugon sa mga batikos ng mga kinasuhan sa Sandigan Bayan na may kinalaman sa 2016 presidential elections, kaya tanging mga taga-oposisyon lamang ang kinakasuhan sa PDAV scam kahit pa may mga administrasyon ang dito ay sangkot din. Pero diin ni Drilon ang Commission on Audit at hindi ang palasyo ang nakatuklas ng anomalya, habang ang ombudsman naman ang nakakita ng sapat na ebidensya para isampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Palaala lamang ni Drilon, dapat pa rin ituring na inosente ang mga kinasuhan hanggat hindi napapatunayan ng korte na sila ay tunay na nagkasala. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Nationwide. PNP nakaantabay lang sa utos ng hukuman kaugnay sa custody ng 3 senador na kinasuhan ng plunder. Ang kasama mo sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report.
Nakadepende sa kautusan ng hukuma ng bawat aksyong gagawin ng pambansang pulisya kaugnay ng pansamantala nilang pagkustodiya sa 3 senador at iba pang personalidad na sangkot sa pork barrel scam. Ayon kay PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Ruben Tidor Sindak na wala silang idadagdag pa sa kung ano ang kasulukuyang lagay ngayon at mga gamit na nasa loob ng temporary detention units sa PNP Custodial Center. Ano man ani ang gustong dalhin gamit naman makukulong sa detention units, kailangan nila itong hilingin sa Sandigan Bayan. Maging sa pagkain ani ng mga detainee ay pare-pareho lang sa inirarasyon sa iba pang grupo ng mga detainee sa Custodial Center. Kung may special need man ani ang detainee dahil sa tagganitong karamdaman ng kalusugan, hihilingin na rin ito sa korte. Ayon kay Sindak, kapag pinayagan ng Sandigan Bayan, sa kalamang din anya ito pagiging turutan ng Philippine National Police. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Dumako naman tayo sa may Zamboanga. Mamaya mga kasama, punta tayo sa may Zamboanga. Samantala, pondo naman sa bilangguan pinadadagdagan mula po sa Kongresong. Kasama mo sa balita, Conde Batak. RMN Report. Isang high-profile detention facility ang kailangan itayo ng gobyerno para sa mga kilalang personalidad na nakakasuhan. Dito ni Bayan muna Representative Carlo Zarate ang dapat ay ayusin ng gobyerno ang mga detention facility sa bansa at dagdagan ng pondo para sa mga bilangguan. Binigyan din ni Zarate na dapat ay pairalin ng gobyerno ang patas na pagtrato sa lahat ng mga detainees, kilala man ito o hindi. Sa oras na simula ng pagdinig para sa 2015 budget ay bubusisiin ito kung saan ba napupunta ang pondo at gagawin lahat para mabago ang sitwasyon sa mga bilangguan. Sa Kamara may nakahain panukala para sa pagtatayo ng hiwalay ng detention facility para sa mga kilalang personalidad pero hindi pa ito naisasalang sa pagdinig ng komite. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN, handang tumulong sa iyo. Radyo mo nationwide. Sa may Zamboanga City naman, malaking portion po ng agricultural land dyan po sa may Zamboanga, ginawang commercial land. Ang kasama mo sa balita mula Zamboanga City, Melanie Guanzon. RMN Report. Posible hindi tatagal mas lalong dumiit ang produksyon ng palay dito sa lungsod ng Zamboanga dahil sa patuloy na pag-convert ng mga irrigated rice fields sa commercial land. Kahapon, inimbitahan ng Sangguniang Panlungsod ng Zamboanga sa kanilang sesyon ang Regional Director ng Department of Agrarian Reform o DAR, Julita Ragandang, para sa isang dialogo sa mga patakaran ng DAR sa conversion ng mga irrigated rice fields. Ayon kay Ragandang, ang kanilang opisina sumusunod lamang sa utos upang pangalagaan ang mga agricultural lands, lalo na ang may mga irrigation. Umamin din si Ragandang na hindi nila mapigilan na mayroong mga lugar ang nade-develop at may mga investor na pumapasok at kino-convert ang mga lupa sa commercial land. Katulad na lamang ang mga laking bahagi ng lupa sa Barangay Talisayan na pagmamay-ari ng Roel Can Corporation, gustong i-convert sa commercial land ang kanilang rice field at magtayo ng planta ng sardinas. Nilinaw din ni Ragandang ang mga rice field na may irrigation at hindi na masyadong ginagamit, pwede na rin i-convert bilang commercial land. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Melanie Guanzon, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ilang empleyado ng New Bilibid Prisons kabado sa kanilang bagong OIC. Ang kasama mo sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Kabado ang ilang empleyado ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa sa itinalagang NBP officer in charge ng Justice Department. Nila identified din kasi si OIC Roberto Rabo sa pagbibigay ng VIP treatment sa ilang high-profile inmates tulad ni dating Batangas Governor Antonio Leviste, habang si NBP Assistant Director for Operations sa Celso Bravo ay sangkutin niya sa pagbibigay ng VIP treatment kay Cadaver. Una nang nasibak sa pwesto ang ilang opisyal at jail guards ng NBP dahil sa pagbibigay ng espesyal na pagtrato sa ilang high-profile inmates. Kasama mo sa Muntinlupa City, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN, hanggang tumulong sa iyo.
Mga kasama, plano naman ang isang kumpanya ng alag na ipangalan sa mga pambansang bayani at makasaysayang lugar sa Pilipinas ang kanilang mga produkto. Mula 2012 hanggang 2013, ipinagpaalam po ng Distilleria Limtuaco sa Intellectual Property Office of the Philippines kung pupwede nilang itatag sa mga bagong alag ang pangalan ng mga bayaning sina Rizal, Bonifacio at Gomburza at ng mga lugar tulad ng Intramuros, Banawe, Laguna at Vigan. Pero tinutulan ito ng National Commission on Culture and the Arts. Ayon sa abogado ng NCCA na si Attorney Trixie Angeles, nakakabawas ng dangal na mailagay sa bisyo ang naturang mga imahe. Kinestyon din ni Angeles ang plano ni Distilleria Limtuaco na magamit bilang pangalan ang isang alag ang Tacloban. Samantala, nagsumiti na ng pagtutol ang NCCA at Intramuros Administration sa IPOFIL para harangin ang paggamit sa mga pangalan. RMN News Negosyo. Mga kasama, dahil po sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bawang sa mga pamilihan, abay nakatagda ng mag-import ang Department of Agriculture mula sa ibang bansa. Sa kabila nito, itiniyag naman ni Agriculture Undersecretary for Operations Emerson Palad na sapat po ang produksyon ng bawang sa bansa pero kailangan matugunan ang matataas na demand. Nabatid na umabot sa mahigit 8,308 metric tons ang produkto ng bawang mula Enero hanggang Marso. Mas mababa lamang ng konti kumpara sa naitalang 8,847 metric tons sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Inaasahang aabot naman sa 10,000 metrikong tonelada ang magiging produksyon ng bawang ngayong 2014. RMN News Abroad. Pinagtatanggal po ni Iraqi Prime Minister Nouri Maliki ang 4 na senior officers matapos itong mabigo na pigilan ang pag-atake ng Sunni Islamist rebels. Sa isang government statement, sinabi ni Maliki na hindi nagawa ng opisyal ang kanilang tungkulin para sa bansa kung kaya't sinibag niya sa pwesto ang mga ito. Inabando na rin umano ng mga nasabing army commander ang kanilang professional na responsibilidad. Matatanda ang sunod-sunod na pagsalakay at pagsakop ang ginawa ng mga rebelde sa ilang bayan ng Iraq. Live mula po sa RMN News Center, Makati City, Philippines. Mga kasama, inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong araw ng Miyerkules, June 18, 2014. At sa mga taga Zamboanga, susunod na dyan, sina kasamang Joel Toledo Sanzon at Hill Climaco para sa Derecho, Balitang Zamboanga. At sa Palawan naman, susunod sina Pedi Sabando at Leila Dagod. Pwede niyong mapanood, mga kasama, ang naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. At kasama niyo po sa serbisyo publiko. Ako po si Rod Marcelino, dito pa rin sa tahanan ng may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, radyo mo nationwide. Ang pinakamalaking mga balita takot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. That portion was brought to you by iCool. Get cool with iCool. Hey girls, Julia Montez here. Want to say no to pimples? After washing with soap, use Eskinol Deep Cleanser. Best in removing pimple-causing dirt with micro-cleanse antibacterial formula.